Bago po natin simulan, nagpapasalamat ako sa mga patuloy ninyong suporta sa ating channel. At kung di ka pa nakasubscribe, paki-click mo na ang subscribe button at bell icon para lagi kang update sa mga nilalabas ko na video at mag-iwan ng komento sa ibaba. Maraming salamat po. Sa pagpapatuloy, sinabi ni Dean na ito lang yata ang dinadala mo sa akin nitong mga araw na ito. Sinabi naman ng butler na ito ang tsaa na hindi mo na-enjoy kasama ang prinsipe na kalaunan ay iniregalo niya sa iyo. Sinasabi naman sa sarili ni Dean na enjoy my ass, ang sarap ng bango, ngunit mayroon akong pagnanasa na pumunta sa banyo tuwing iinom ko ang tsaa na ito. Dahil sa pangyayari noong nakaraan, hayaan mo akong umihi, iligtas mo ako. Pinaalala ng butler na huwag niyang kalimutan na uminom ng elixir. Kailangan ko bang inumin yan? Pagtatanong naman ni Dean. Pakiusap, inumin mo ito para sa kapakanan ng lahat. Nagmamakaawa ako sa iyo, wika ng butler habang si Dean naman ay umiiyak na. Hindi ba dapat ito ay mabuti para sa iyong katawan, dahil ito ay mula sa maharlikang manggagamot? Kung nag-aalala ka tungkol sa lason, ito ay nasubak na hindi ito tungkol sa lason, wika naman ni Dean, ay kulang sa mga bagay na mapait, wika ni Dean sa kanyang isip. Nagets naman agad ito ng butler at sinabing naghahanda siya ng matamis at muli nakabalik na ako, aking Panginoon, wika ni Lian. Dame Lian, tapos na ba ang investigasyon? Pagtatanong ni Dean. Nagawa mo bang maghalongkat ng impormasyon tungkol sa simbahan ng pagtubos? Opo, Panginoon, wika ni Lian at sinabing. Ito ay tila isang kulto na nagpapalawak ng impluwensya nito pangunahin sa slum. Sila ay walang pasubali na nag-aalok ng libreng tinapay at tubig at nagtitipo ng mga mananampalataya, hindi tulad ng karamihan sa mga kulto. Hindi sila humihiling ng pananampalataya o mga handog, ngunit ikalat ang mundo upang maniwala sa pagtubos. Redemption, hindi ba masyadong malabo ng isang concept? Sila ay kainahinala sa napakaraming account. Iniisip ni Dean na ayaw nila ng pera ni ilagay sa pedestal bilang pinuno ng relihiyon. Ano lang ang layunin nila? Anyway, unti-unti na akong nagkakaroon ng urge. Pupunta muna ako sa banyo at pag-iisipan ko ito mamaya, wika ni Dean sa kanyang isip, at nagtaka naman si Lian dahil sa kanyang pagtayo. Pupunta ka ba upang ikaw mismo ang mag-imbestiga? Masayang tanong ni Lian. Pangungunahan ng halimbawa imbis na utusan niya ang kanyang mga tagasunod, wika ni Lian sa sarili. Sinabi pa ni Lian na dahil baka delikado, sasamahan kita na. Ipinagtaka naman ni Dean kung ano ang pinagsisisabi ni Lian. Sinabi ni Dean na saan? Sabay isip, sa banyo ba? Sumagot naman si Lian at sinabing, ano ibig mong sabihin na saan? Malinaw na tinutukoy ko ang Redemption Church na lubang. Ikinagulat naman ng may pagtataka ni Dean. At napunta na sila sa slums. Ito ang daan patungo sa kanilang headquarters, wika ni Lian. Samantala si Dean nagtatanong sa sarili kung sino siya at nasaan siya na tila nakalimutan na ang pagkatao. Sinabihan siya ni Lian na mula dito ay kailangan niya itago ang kanyang pagkakakilanlan. Sinasabi naman ni Dean sa sarili na wala siyang naging oras upang ay handa ang kanyang sarili. Tsaka, hindi man lang ako nabigyan ng pagkakataon na pumunta sa banyo dahil sa sobrang excited ni Dame Lian at hinayla ako kasama. Mas mabuting pumunta ako ngayon bago pumunta sa ibang lugar. Sinabihan ni Dean si Lian na babalik siya kaagad at manatili muna siya doon. Sinabi naman sa isip ni Dean na hindi ko na muli gagawin ang nakaraan kong pagkakamali. At sumigaw si Lian at sinabing kung magiging okay lang ba siya na mag-isa siyang pumunta. Teka, hintayin mo ako, my lord. Nawala na siya, mukhang hindi maganda ang kanyang lagay. Saan siya pupunta ng mag-isa? Hindi kaya ang sumpa ng Demon King, wika ni Lian na nag-aalala. Habang si Dean tapos na magbanyo, anong ginhawa? Wika ni Dean na may maaliwalas ng ngiti sa muka. Buwiset ka, Dean, patakla ka pala. Nagpapasalamat si Dean sa Diyosa at nakagamit siya ng banyo. Nag-aalala siya na baka sundan siya no Lian. At bigla wika ni Dean, at mapapansin ng isang lalaki na nakatalikod. Ito ay si Cruel Heart, ang kuya ni Dean Hart. Cruel, wika ni Dean sa sarili. Ikaw, sigaw muli ni Dean nang bigla siya napaubo ng dugo. Shit, ang tandang katawan na ito ay nagsusuka ng dugo. Dahil lang sa nagulat ako at bigla inatake niya si Cruel Heart at iniisip na hindi niya kailangan magpakita ng kahinaan harap ng bastardo na ito. Ngunit nasalag naman ito ni Cruel. Sinabi ni Cruel Heart na aka ko ay mauupo ka na lang dahil sa sugat mo sa braso. Habang naalala ni Dean ang mga nangyari nang atakihin siya ng espiya. Ang tinutukoy ba niya ang aking sugat na gawa ng espiya? Isa lang yun, maliit na sugat, wika ni Dean nang bigla hinawakan siya ni Cruel sa kanyang balikat at ito'y idiniin.
Anak ka ng pokpok, wika ni Dian kay Cruel, at napaisip si Dian na hindi ang kanya kanan na kamay ang kanyang hinawakan kundi ang kanya kaliwang balikat. Yun ang sugat na aking natanggap sa mga assassin noong sa paglupig ng mga monster, kaya paano nalaman ng bastardo na ito, wika ni Dian sa sarili. Sinabi naman ni Cruel na, sigurado ako na sugatan ka, pero kaya mo pang lumipat sa ganitong lawak, sa palagay ko hindi nila naisagawa ng maayos ang kanilang gawain. Galit na sinabi ni Dian na ikaw ang nagpadala ng mga assassin, kailangan ko siyang patayin ngayon na mismo, dito mismo, wika ni Dian. At bigla, my lord, wika ni Lian, andyan ka pala, nag-aalala ako sa iyo at kung saan-saan kita hinanap, wika ni Lian na ikinagulat at tila hindi nasakop ng kabaliwan si Dian. Dame Lian, muntik na akong mawala ng katwiran, wika ni Dian. My lord, okay ka lang ba, wika ni Lian at himarang sa pagitan nilang dalawa. Sinabi ni Lian na nagsuka siya ng dugo, ito ang sumpa ng Demon King, hindi ko deserve ang pagiging knight ko. Paano ko siya hahayaang gumalaw mag-isa kung ayaw niyang mag-alala kami sa kalusugan niya? Nagawa niyang takasan ang Cruel heart. Iniisip naman ni Cruel na siya ba ang commander ng knights na nasa ilalim ng ni Dian. Sinabi ni Lian na mamaya na siya hihingi ng tawad, ngunit ngayon ay haharapin muna niya ito. At bigla inawat siya ni Dian, lumayo ka Dame Lian, wika ni Dian. My lord, tugon naman ni Lian. Naisip na magiging mahusay kung makuha ko si Dame Lian na patayin siya para sa akin, ngunit ang malupit ay itinuturing bilang isang bayani ng Empire dehado si Dame Lian. Sinabi ni Cruel na sinusubukan mo bang makalusot sa simbahan ng pagtubos? Sinabi naman ni Dian na hindi ako naniniwala na kailangan kong sagutin yan. Dahil mukhang hindi na niya itutuloy ang laban, dapat kong tapusin ang bagay na ito. Sinabi naman ni Cruel na kung masasangkot siya dito, malalagay ka sa panganib, Dian. Galit naman sinabi ni Dian Hart na napakabuti mong maging concern sa akin. Ikaw ay kumuha ng assassin para patayin ako, brother, na ikinagulat naman ni Cruel Heart ng kanya itong marinig. Anong katangahan? Dapat lamang niyang isabuhay ang nalalabi ng kanyang buhay sa kapayapaan. Nagtataka ako kung gaano siya katagal pang mabubuhay, pinanganak siya na may mahinang katawan at meron sumpa ng Demon King. Sa palagay ko, hindi ko alam ang ibang detalye, sigurado ako hindi na magtatagal ang kanyang kamatayan, hanggat kaya kong tiisin ang lahat hanggang sa kamatayan niya. Kaya kong tapusin ang lahat. At si Dian ay naglalagay ng putik sa kanyang muka. Hindi mo ba ako gagayahin, Dame Lian, kahit kano ka pagmasdan mula ulo hanggang paa mo kakaperan, isang noble, wika ni Dian. Sinabi naman ni Lian na alam niya at gagawin na niya. Iniisip naman ni Dian na sa palagay niya ay ayaw lang madumihan ni Lian dahil siya ay ipinanganak na noble mula pagkabata, hindi pa niya nasubukan ang ganito. Hindi mo ba pinaplano na iwanan ako dito ng mag-isa? Sinabi mo na kailanman ay hindi ka aalis sa aking tabi, ngunit sa palagay ko ito'y malaking kasinungalingan, wika pa ni Dian na ikinabahala ni Lian. Hindi sa lahat, wika ni Dame Lian, hindi na ako makakabalik sa mga salita ng knight, gagawin ko na, wika ni Lian habang nandidiri sa lupa. Iniisip ni Dian na talagang ayaw ito ni Lian, ngunit ito ay makakatulong upang magpanggap na kami ay taga-slum. Habang naiisip si Cruel na sinasabing mas mabuti maglagay ng dumi sa kanyang mga kamay, na kinaiinisan naman ni Dian. Kahit naiinis ako na ang payo ay nanggaling sa bastard na yun, sigurado ako na nandito siya sa parehong dahilan mula nang itinalaga siya ng kapareho ko na misyon upang alisin ang simbahan ng pagtubos. Tatapusin ko itong misyon na ito ng mas mabilis kesa sa kanya at upang hindi ko na siya makita sa misyon na ito. Sa palagay ko mas maganda kung magmamadali kami. Sinabihan ni Dian si Lian na itago muna niya ang kanyang sandata at bumalik. Na hindi naman agad na intindihan ni Lian. Mauuna muna ako na pumasok sa loob, wika ni Dian. Teka lang my lord, bakit ka pupunta nang ikaw lang mag-isa, wika ni Lian. Pasensya na, ngunit wala na akong oras upang maghintay pa, wika ni Dian. At ang babae na miyembro ng simbahan ay napansin si Dian. Kailangan ko makumpleto ang misyon na ito bago pa si Cruel, wika ni Dian, at sa kanyang paglakad ay natapilok siya at naggulong-gulong. Sa harap ng babae na ikinagulat ni Lian at ng babae habang nakadapa, napamura na lang si Dian sa kanyang sarili. Sinabi ni Dian na patayin mo na lang ako. At dyan po muna magtatapos, abangan ng next chapter. Salamat po.